So, meron tayo guys, second degree equation. So, ano ba yung second degree equation natin? And inequalities. Ano ba yan? Number 1. So, meron tayong x squared minus 7x plus 12 equals 0. So, ito guys, sa factor lang. Find the roots pala, I mean. Solutions. Pero factorable kasi yung given and sagutan nyo na. Ano yung pagiging factor, ano yung magiging sagot. Maganda yung given, though tinuturo ko to dati. Naturo ko na to actually last time lang. And tunod natin ulit. So, kung nahihirapan sa factoring kasi guys, mahirapan ka sa ganito eh. Pero you can solve it using quadratic formula. Pero ang dating gagawin yun, kung kaya factor natin. Uy, si Minju, andito. Anyways, kung nahihirapan, kunin mo lang yung last term. That is positive. And kapag positive guys, it's either dalawang positive na factors or dalawang negative. Pero i-consider mo yung negative sign niya. So, ngayon, ito yung gagamitin mo. Kasi minus yun guys eh. So, galing sa 12, magkakaroon tayo ng dalawang negative na ang sagot dapat pag inad is negative 7. So, pwedeng 1 times 12, pwedeng 2 times 6, pwedeng 3 tsaka 4. So, 3, 4 ang gagamitin natin. And yun na, meron na siyang factored form. That is x minus 3 tsaka x minus 4 then equals 0. Then solve for x na lang. Like, equate yung mga factors sa 0. Then, titig method na lang. Magiging positive 3. Then yung kabila, magiging 4. Gets? Long boses na naman. Here 2. So, ito naman guys, meron tayong 3x squared minus 48 equals 0. So, basically, so kapag ganito naman yung given, though pwede mo siya i-factor muna, pwede rin naman ilipat na sa kabila. Tao na naman yata. Anyways, so lipat natin yung negative 48. Magkakaroon tayong 3x squared. Then, equals 48. Then, divide lang both by 3 para ma-simplify. So, magiging x squared na to. Then, yung 48 divided by 3, that is ilan? That is 16, di ba? So, ngayon, pag in-square root natin siya, both sides, magkakaroon tayo ng x. Kasi ma-eliminate yung square root pati yung x, yung pati yung squared. So, kapag guys, equation kasi, like, nag-square tayo both side, magkakaroon tayo ng plus minus dun. Then, yung 16 natin, pag in-square root natin siya, magkakaroon tayo ng 4. So, dalawa yung sagot natin. Isang x equals 4, tsaka x equals negative 4. Sundan yun, madali lang yun eh. Diba? So, ngayon naman, number 3. Ewan kung nahihirapan. Pero, pupost ko na lang din naman to. Number 3. Let's say meron tayong 2x squared. I'm late. Hindi ka na pala si Sane, ikaw na si I'm. Ikaw na si late. Shout. So, meron tayong 2x squared minus 3x minus 5 equals 0. Gamitan mo ng ibang method no? Pag hindi siya factorable, like yung katulad ng ginawa dito. AC method mo siya. Other way yun para makuha yung factor ng given. Lalo kapag more than 1 yung coefficient. So, basically, magkakaroon tayo ng x squared pag in-AC method natin. Copy lang yung x squared, then yung negative 3x, then yung 2 multiply natin sa negative 5. May negative 10 siya, equals 0. Then ito factorable.
So, same process kunin mo yung negative 10. Then, kapag negative guys, it's either positive times negative lang na or negative times positive. So, meron kang positive tsaka negative na kapag in-add natin yung factors, dapat negative 3. So, which means, mas malaki dapat yung factor ng negative natin. So, kung anong gagamitin mong factors ng 10, so, pwede siyang 1 times 10, tsaka 2 times 5. Pero dapat pag in-add mo yun, magiging negative 3. So, that is 5 tsaka 2. Pero dahil nga negative guys, mas malaki dapat yung negative. Sundan. So, yun. So, magkakaroon tayo ng ganyan. Then, after that, meron na tayong factor na x plus 2 tsaka x minus 5 equals 0. Pero to guys, hindi ba to yung original natin, no? Kasi yung ginamit natin na x plus 2 tsaka x minus 5, galing yung dito. So, kailangan natin bumalik doon. So, which means, yung ginamit natin na to dito, di-divide natin yung dito, guys. So, magkakaroon tayo ng x plus 2 over 2, magiging x plus 1 siya. Then, yung kabila naman, may x equal minus 5 halves. So, dahil factors or roots naman yung kinukuha, hindi siya factors. Okay na to kahit di mo siya i-rewrite as factored form na. Bali, lipat mo na lang. Or simplify, I mean. Equate sa 0, yung mga terms. Titig method pwede yun eh. So, itong x plus 1 natin magiging negative. Then, yung kabila naman magiging positive. Pero, pwede siya other method guys like quadratic formula. Lalo pag may mga more than. Nantok na good ako. Galing kasi kami sa labas eh. Anyways, number 4 na kagad. Ano yan? BIR Ohm's law yan eh. Di ba? Number 4. Let's say meron tayong x raised to 4 minus 29 x squared plus 100 equals 0. Gagamit tayo ng ng u sub, no? So, magkakaroon tayo ng u which is equal sa x squared. Kasi bakit x squared? Remember guys, kung meron tayong x raised to 4, we can rewrite this as x squared na naka-squared. So, maging x raised to 4 pa rin siya. So, in this case, pwede natin sabihin, itong x raised to 4 natin, total ginawa natin yung x squared, magkakaroon tayo ng u squared. Then, minus 29, yung x squared, ginawa natin u. Then, plus 100 equals 0. Then, after that, so, factor natin, at think factorable naman. So, ano dapat? Pero ito guys, another method na, kung ayaw mo gumawa ng ganito, na may ganyan-ganyan. Pwede naman siya ganito. Kung factorable, nakikita mo factorable. Gawa ang dalawang parenthesis. Then, kapag minus tsaka plus kasi ito, dalawang minus yung magiging factor niya. So, u minus pareha sila. So, hanap ko ngayon ng factors ng 100. Kapag inad mo, dapat 29. So, that is 25 times 4, di ba? So, 25 times 4 is 100. And with that, pwede natin equate to 0 na. So, meron tayong u minus 25 equals 0. Then, yung kabila is u minus 4 equals 0. Then, remember guys, ginawa nating x squared yung u. So, ibabalik natin dun. So, bali magkakaroon tayo ng x squared
minus 25 equals 0. Then yung kabila is x squared minus 4 equals 0. And kung gusto mo, pwede mo to ilipat, pero pwede rin hindi na. Kasi ito guys, na x squared minus 25, that is difference of 2 squares. So kapag perfect square parehas, then nakasubtract, madali nang kunin yung factors nun eh. Do, pwede naman ilipat sa kabila. So lipat na lang natin para may tindihan nyo na. So magkakaroon tayo ng 25. Then sa kabila naman, magkakaroon tayo ng 4. Then square root lang natin siya guys. Both side. So, magkakaroon tayo ng x, which is the equation, plus minus. Square root ng 25 is 5. Then yung kabila naman, is magiging 2. So, which means magkakaroon tayo ng value ng x. Pwede siyang 5, negative 5, 2, and negative 2. Nagawa na natin to eh, like, tawag dito. Marami na. Na-post ko na yata. Na-edit ko na. Ay. Na-post ko na ba yung video na? Parang hindi pa. Hindi pa yata na-post yung video. Anyways, marami na ako nagawa na ito dati. So, proceed tayo guys. So, number 5. Sunda ba ito? Gets. Tapos ko yan siguro bukas. Anong sasabi ni Mark Zuck? Walang kwenta. Okay lang yan. Yan talaga yan eh. Yan magagawa. So, meron tayo ulit guys. Lag lang natin. Sa YT, mga beads. Doon, pinapost ko rin siya dito sa TikTok. Pero, sa YT kasi may playlist yun eh. Then sa FB, kakagawa ko lang. Doon ko pinapost yung notes. The pares lang ng name. So, number 5. 5 na ba? Alam ko na. Kaya pala Anyways. So, meron tayong x minus 3 square root of x minus 4 equals 0. So, sino ka square root of x? So, let you pa rin to actually. Pag ganito. Hello, KZ. Watch out. Ano yung need na basic? Dito meron na. May fundamentals doon na playlist. Baka makatulong. Marami yung playlist ng fundamentals. Try mo aralin. Pero madali lang yun eh. Like, tawag dito. Mag-gets mo naman yun. Yung mga gets mo na, i-skip mo na. Kung mag-nanood ka ng ganyan. Siyempre, yung mga, basta. Oo. Total, ito sinasimulan ko sa basic. Anyways, so pag ganito guys yung given, mag-let you ulit. So, let you, yung square root of x. Parang kanina dito. Ito yung ginamit natin na yung x squared. So, sa case na to guys, bakit square root of x? Kasi guys, kapag meron tayong square root of x, then in-square natin to, makaka-cancel lang tong square pati square. And babalik lang to sa x. Itong, natin, first term. So, which means, kung ginawa nating yung square root of x, then kung yung square root of x na naka-squared is x din siya, pwede nating sabihin na itong first term natin is magiging u squared. Then minus 3, then u, minus 4 equals 0. Then ito factorable. So, magkakaroon tayo ng dalawang parentheses. And sabi naman natin guys, kapag parehas minus yan, plus minus yung magiging operation natin. So, dapat mas malaki guys yung yung negative, kasi negative 3 to eh, yung middle.
So, pwede siyang 1 times 4 kasi, tsaka 2 times 2, diba? Pero yung gagamitin natin guys is 1 times 4. So, dahil negative, 4 to tapos 1. Sige. Thanks sa pagdaan. So, magkakaroon tayo niyan. Then, balik na natin sa square root of x, yung yun natin. So, which means, magkakaroon tayo ng, pwede rin mamaya, gusto mo. Square root of x plus 1. Then, yung kabila. Magiging square root of x minus 4 equals 0. So, anong gagawin sunod? Anong gagawin sunod? Tao pa. Anyways, anong sunod na gagawin dyan? Pag ganyan na. Dali, nakakantok na nga. Paano ito gagawin? So, pag in-equate natin sila guys, di ba? Sa 0. Ano na? May sumasagot ba? Wala. Nantok na rin kayo eh. Anyways, sa paganda na, kunin natin real roots lang. So, magkakaroon tayo dito guys ng equate na yung 0, di ba? Magkakaroon tayo ng square root of x plus 1 equals 0. Ito yung kabila naman is square root of x minus 4 equals 0. Then, kapag ito guys nilipat natin sa kabila, magkakaroon tayo ng square root of x which is equal sa negative 1. Ito naman is no real solution siya. Kasi bawal, di ba, na negative yung sa square root. Nagiging imaginary. So, hindi siya solution. Pero ito guys, pwede. So, square root of x equals yung negative 4 pag nilipat magiging 4. Then, pag in-square root natin siya both side. In-square, I mean. Magkakaroon tayo ng x which is equal sa 16. Ito lang magiging sagot. Diba, pag naging negative 1 kasi, basta, ayan, wala ko naintindihan nyo. Pero, ganun siya ginagawa. Extraneous, parang may mga extraneous root.